Hello pong muli, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At tayo po ay mag-umpisa na. Komentuhan po natin ang saloobin at damdamin po ni Senator Bato de la Rosa sa nangyari po sa kanya noong nakaraang araw sa Senado. At syempre po, yung dahilan, meron din po siya nabanggit kung bakit siya pinipigilang pumasok sa Senado at pilit pong pinaaresto sa NBI ay meron pong malalim na dahilan, mga kababayan. At mismo si Senator Bato de la Rosa ang magbabanggit at magsasabi po sa atin. Umpisahan po muna natin ito pong pagtataksil daw sa kanya ni Soto. Ito po si Senator Bato de la Rosa. Justice Committee during recess. Sen, may galit po ba kayo sa former leadership kasi pinayagan, which is sinabi din po ni Director Matibag na binigyan sila ng permiso ni SP Soto para nga po doon sa pagsisilbi ng warrant po? Well, para sa akin, ano na po tawag mo doon? Pagtataksil. Hindi lang pagtataksil sa iyong kasama, kundi pagtataksil sa institusyon ng Senado. Yun ang nakikita ko. Sorry for if ever I may misjudge that kind of action. Sen, sinabi din po ni Trillanes kahapon na kung anong ginawa kay FPRRD, ganun din po yung gagawin. At sinabi din po ni Attorney Torion kanina, may mga information na may mga aircraft na daw po nag-aantay para ilipad kayo doon sa ICC. Well, yun naman template nila. Total disregard of the law. So, what do you expect? Ganun nila. Sen, may Matambay. galit po ba kayo sa... Yan po ang pananaw ni Senator Bato sa ginawa pong pagtataksil sa kanya. Hindi lang po ang institusyon ng Senado, pati po ang kapwa senador ay pinagtaksilan po yata, mga kababayan. At ito pa po ang kanyang pahayag ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Ayaw nila na maagaw namin ang liderato ng Senado. Pero hindi sila naging successful sa pagharang sa akin dahil nakapasok ako talaga. Nagipagbunuan ako sa kanila. Makita niyo sa video. Nagipaghabulan ako sa kanila dahil gusto ko talaga pumasok dito. Naharang nila ako para hindi abot ng 13 yung boto namin. Wala kami majority para tuloy pa rin yung state of affairs ng ating bansa. Walang mangyayari sa problema sa korupsyon. Ngayon, na kami na ang may hawak ng majority sa Senado, asahan po ninyo mga kababayan, everything will fall into its right places. Hindi naman tayo natin dito na personal, pero trabaho lang ito. Trabahuin natin. So yun lang sana. Sana masuportahan nyo kami dito dahil ibang usapan na ito. Sobra na. Sobra na mga kaibigan. Hindi na ito tama. Sana makakuha kami ng suporta galing sa inyo. Ako'y nakikiusap sa inyo, mga kaibigan, mga kababayan. If you love your country, you love the Philippines, please help us preserve the sovereignty of this country. At ang Senado na isang institusyon na nirespeto na sa ngayon ay binabaliwala na nila. Talagang hindi na sila nagrespeto ng Senado. Wala. Kawawa ang bansang Pilipinas. Matanda naman ako. Okay na ako. Pero kawawa yung ating mga anak, mga apo natin. Magkakaroon na ganito klaseng bansa. Magtutulungan po tayo mga kababayan. Ako'y umapila sa inyo. Sana magtulungan tayo. Suportahan niyo kami dito sa aming magkikibaka. It's not all about me. Hindi lang ito kay Bato. Kundi para sa lahat ng Pilipino na ito. Hindi gustong yurakan yung ating soberenya. Kawawa ang Pilipinas. So yun lang po. Salamat sa pagkikinig sa akin. Yan po mga tambay, ang mensahe po ni Senator Bato. Isa po yon sa dahilan. Kaya po siya pilit
hinaharang gamit po ang NBI. At syempre po, yun po mismong warrant of arrest daw ng ICC. Mga kababayan, yun ang gusto nilang implement sa senador para ito ay mahuli at maaresto. Di po ba? Nakita nyo po, yung sinasabi nga po ni Senator Bato, isang uri ng pagtataksil ang ginawa ni Soto. Kung siya po ang tatanungin, isang uri ng pagtataksil. Hindi lang po sa institusyon ng Senado, lalo-lalo po sa kapwa niya senador. At syempre po, yung isa pang dahilan, malalim kasing dahilan hindi po ba? Dahil alam naman po natin, unang-una, ayaw po nilang mapalitan ng liderato. Dahil nga po, kailangan maprotektahan yung malawakang korupsyon na hindi po naiimbestigahan. Malalim na investigasyon ay ayaw po nilang gawin. Dahil nga po, matutumbok po kasi ang tunay at kung sino ang ulo, ang malalaking isda, malalaking ulo ng buhaya sa korupsyon. At pilit po nilang pinapatay ang issue ng korupsyon. Kaya nga po, ayaw po nilang mabago ang liderato. Kaya nga po tayo nagpapasalamat dahil nga po pinilit po ni Senator Bato de la Rosa na hindi po siya magpaaresto sa NBI at siya po ay nakaboto. Nakaboto po siya dahil nga po malinaw na sinabi ni Senator Bato, hindi po mapapalitan ng liderato kung 12 lang ang bumoto. Napaka-importante yung boto niya para mapalitan ang liderato sa Senado. Kailangan po maging 13. Siya po yung pang 13. Hindi po ba? Kung hindi po siya nakapasok sa Senado at pinilit niya na makipaghabulan, tumakbo siya hanggang sa nakapasok po siya sa loob. Hindi po ba? At doon po nangyari ang lahat. Napalitan na po ang Senate President nung sa kanya pong sakripisyo. Kasi kung hinarap niya agad ang NBI, poposasa na siya. Hindi na po siya makakaboto doon sa plenaryo nila. Hindi na po makakaboto. Isasakay na siya at dadali na siya. Ise-save na po siya. Ilalagay na po sa safety yan. Hindi po ba? Dahil yung sinasabi nga po nung nag-i-interview kay Senator Bato, doon sa pagkakasabi ni Trillanes, ay itutulad po siya kay dating Pangulong Duterte. Naka-ready na po, nakahanda na rin pala ang kanyang eroplano na sasakyan. Nakahanda na rin siguro sa Villamor Air Base. Dahil itutulad din siya kay dating Pangulong Duterte. Ganyan po katindi at kalakas sa binagawang Pilipinas si Trillanes. Napakalakas niya po. At para pong may katungkulan sa gobyerno si Trillanes. Palibasa kasi, si Trillanes ay naponduhan yan Naponduhan daw po yan ng $2 million. At syempre, pagka may $2 million ka, talagang magpapakaaso ka na at magpapakatuta ka na. Di umano. Hindi lang po sa ICC, pati po sa gobyernong tinatawag na kanyang atin na bangag, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang komento po natin, ang nakakalungkot, dahil nga po sa sobrang politika at ang batas po natin ay hindi na halos sinusunod ng gobyerno ngayon, ang ating batas at talagang batas na po ng banyaga ang umiiral po sa ating soberenya. Hindi na po tayo nakakita ng tamang proseso ng batas ngayon pagdating po sa mga Duterte at sa kaalyado nito. Antimano po, ang batas po nila ay lagi pong instant, shortcut. Hindi na po kailangan dumaan pa sa lower court at humingi ng TRO sa Korte Suprema. Hindi na po, mga kababayan. Basta hinawakan ang binigay galing sa banyaga na warrant of arrest, ay yun po ay matibay na. Wala na po magagawa ang ating korte. Wala na po magagawa ang Korte Suprema natin. Pinakamatibay na pong warrant of arrest. Ang warrant of arrest ng ibang lahi. Ganyan po katindi sa ating bansa, mga kababayan. Panahon yan Panahon nila At ang panahon naman po ay lumilipas. Yan naman po ang inaasahan natin. At dahil po ang isa pong magandang mangyayari po kung papalarin at loloobin,
hindi nila may impeach si BP Sara. Yun ang pinakabangungot nila. Pag hindi po nila na-impeach sa Senado si BP Sara, yun po ang pinakabangungot nilang lahat, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At patuloy po yung nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like, and share. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jem Ari sa United Arab Emirates, Annie Jo, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Jesus Valdefena, Rolando Guerrero, Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, USA, si Frank Zamora ng California, USA, Mike Legaspi, Arthur Estraniero ng USA, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At God bless po sa atin lahat. God bless po sa inyo lahat. Tis-tis lang po tayo mga kababayan at siyempre po samahan po natin ng maraming dasal at panalangin nang tayo po ay maingatan. Muli po, paalam, bye-bye.